Jesus is alive. Hallelujah! Buhay ang Diyos! May panampalataya. Kung hindi mo kaya, pumunta ka rito. Palapahan natin, malapahin Lord. Hallelujah! Praise the Lord! May problema ka, hindi malutas. Hindi mo kaya manalangin ng 5 oras. Hindi mo kaya magpuri ng 7 oras. Pumunta ka rito. Buhay ang Diyos. Sigurado yan. Gagaling ka. Malutas ang problema mo sa pangalan ni Jesus. Sabi ni David, ayun na, sinuotan ng, ano ba yun? Yung nung sundalo nung araw, may mga balute, ano pa, may helmet, nidyan siya ng laking espada. Malaki pa sa kanya yung espada. Kalaban niya, higante. Bigat, puro bakal yung sinuot sa kanya. Taming, mga taming. Si David hindi na makalakad. Basta na istorya. Sabi David, tinanggal ni David, hindi ako sanay dyan. Ito lang akin, tirador lang. Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Tirador. Kinuha yung tirador. Hinarap kay Goliath. Ang galit ni Goliath, pinagmumura siya David. Anong tingin mo sa akin? Aso? Dalhan mo kong tirador? Ininsulto, parang insulto nga naman sa higante. Ang daming pinatay. Tapos hinarap bata. Tapos, ang dala tirador. Ha? Pinagmumura si David, pinagsusumpa eh. Halika, papakain kita sa mga hayop sa parang, ang laman mo ipapakain ko sa mga ibon sa impapawin. Wala? Yan istorya dyan. Paglakad ni Goliath, pasulong, biglang kinuha yung tirador. Ha? At meron siyang bala, 3 bato lang. 5 bato ang bala niya. 5 bato nandito sa bag. 1 bato pa lang, tirador si Goliath, tumama sa noo, lumubog. Yung bato, tumba, patay si Goliath. Jesus is greater than the enemy. Hallelujah! Praise the Lord! What does the stone represent? Yung 5 bato, ano nirepresenta yan sa panahon natin? The 5 stones. The 5 stones represent the 5 letters of the name of our Lord Jesus Christ. Malapahan natin, malapahan Lord. Amen? 5 bato. 1 bato pa lang, tumba na si Goliath. There is power in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. There's salvation in the name of Jesus. There is a solution of your problems in the name of Jesus. Yung nga lang, gumawa ka. Huwag ka matakot. Di ba mapuyat ka, mapagod ka? Gawin mo. Dahil ang tulong niyan, tagumpay, kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal, nasa huling panahon na tayo. We are already in the end times. Ang dami mga balita naglalabasan. Diyan. Galing pa sa ibang bansa. Pinurwad sa akin. May video pa ako. Naka-video pa. Marami silang tao. Kausap na nila, bigla nagbago yung mukha. Bigla nagmukhang diablo yung tao. Tao ha? Ang daming patotoo. Kahit sa ibang bansa, ang daming video. Marami mga creatures, bigla lang lumilitaw. Iba-ibang itsura. Nasa Biblia nakasulat. During the tribulation period, pag dumating na yung 7 taon, huling 7 taon sa mundo, lalabas na yung mga bad spirit. Mga diablo, hahalo na sa mga tao. Kindly read. Revelation chapter 9. Verse 1. Verse 1 lang. Ako lang magtutuloy. Na mahal. Apokalipsis 9:1. Apokalipsis, Kapitulo 9, ang talata po'y 1. At humihip ang ikalimang anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog mula sa lupa, mula sa langit,
at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. Ayan. Anghel, nagpatunog ng trumpet. So, trumpet, yun po yung mga mangyayari sa mundo. Mga salot na mangyayari when we are already in the last 7 years of the world. Before the coming of the Lord Jesus Christ, physically, sa ibababa, makikita natin tao. 7 taon muna ang mangyayari dito na kahirapan. Pagkatapos ng 7 taon, bababa na siya, makikita lahat ng tao, maghahari sa mundo. At ang kanyang headquarters, walang iba kundi diyan sa Jerusalem, sabi ng Biblia. Ito na yung tribulation. Ito yung mangyayari. Humihip ng ikalimang anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit at sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. Tandaan natin ha, hukay ng kalaliman. Mamaya malalaman natin anong tinutukoy dyan na hukay mula sa hukay ng kalaliman. 2. At binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailan lang ang usok mula sa hukay, na gaya ng usok ng isang malaking lutuang bakal. At nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. Bottomless pit sa English. Bottomless pit. 3. At nangagsilaba sa usok ang mga balang sa lupa. Balang, locust. Hindi naman balang na literal yan. Mamaya malalaman natin, ano yung balang na yan? Sino ba yan, yung mga balang? At binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. Tuloy lang, 4. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Pag nandito na yung mga salot, at ito nandito na, nangyayari na yan, na mahal. Pero ang tatablan lamang ng mga salot na yan, yung mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Palapakan natin, malapay Lord. Walang problema sa atin dahil tayo mayroong tatak ng Diyos sa ating mga noo. Amen? Yung mga tao na tatablan lang, yung may tatak ng kaaway. Dalawa kasi yung tatak dito sa mundo. Tatak ng Diyos o tatak ng kaaway. Pag dito ka sa tunay na gawain, mayroon kang tatak ng Diyos. Palapakan natin, malapay Lord. Amen? Ang mga katabi ninyo, yung mga katabi ninyo, may mga tatak yan ng Diyos. Ano? Nakikita niyo ba yung tatak? Nakikita niyo ba? Hindi. Lahat ng mga Christian sa Biblia, may mga tatak ng Diyos sa loob. If you are a born-again Christian, you are baptized in the name of our Lord Jesus Christ, you have the mark, you have the seal of God on your foreheads. Mayroon tayong tatak sa noo. Nakikita ba yung tatak? Nakikita ba? Hindi nakikita. Ang nakakakita lang yan, Diyos lang at saka Diablo. Malapain natin, malapain Lord. Amen? Kaya nga yung mga hold-upper, dami nagpatotoo. Nung hin-hold up yung kapatiran, nagsabi ng kapatiran, Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ng mga hold-upper, Sister, huwag ka maingay, hindi ka kasama. Malapain natin, malapain Lord. Anong nakita? Anong nakita ng Diablo? Tatak ng Diyos sa noo ng mga Christians. Malayo pa tayo, kita na yung tatak natin. Nagliliwanag yung noo natin. Amen? Ganon din ang tatak ng Diablo, hindi riyan nakikita. Kung paano ang tatak ng Diyos sa mga Kristiyano hindi nakikita, ang tatak ng Diablo ay hindi rin nakikita. Iba, naghihintay pa ng tatak ng Diablo. Wala pa ang tatak ng Diablo kasi hindi pa namin nakikita. Hindi po nakikita ang tatak ng Diablo. Kung paano ang tatak ng Diyos hindi nakikita, ang tatak ng Diablo hindi rin nakikita. Malinaw sa Banal na Sulatan yan. Maraming talata pero hindi natin binabasa lahat kasi
maubusan tayo ng oras. 5, ano sabi dyan? At pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito. Huwag patayin ang mga ito. Yung mga tao na walang tatak, hindi raw muna papatayin. Kundi pahirapan nilang 5 buwan at ang nilang pahirap ay gaya ng pahirap na alakdan kung kumakagat sa isang tao. Kawawa yung mga tao na walang tatak sa noo sa panahon ng tribulation, matinding kahirapan na kanilang daranasan. Dahil, sa totoo lang, sa Biblia kasi hindi masyado malinaw kung kailan ang rapture. Sa unang taon ba ng 7 years, sa gitna o sa dulo? Pero sa atin, ang paniniwala natin, before the 7 years tribulation. Pero ang basahin ng Biblia, hindi masyado malinaw. Kung before or in the midst or after. Hindi masyado mahalaga yan. Ang mahalaga, lagi kang handa. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? 6. At sa mga araw na yaon ay hanapin ng mga tao ang kamatayan at sa anumang paraan hindi nila masumpungan. Wala na, tatakas ang kamatayan during the tribulation period. Isa sa mga salot, yung kamatayan, yung mga tao hindi mamamatay. Bakit kaya? Kasi may nilagay sa katawan nila kaya hindi sila mamamatay. Yung nga lang, sobra na ang hirap na ramdaman. Gusto na mamatay, pero hindi sila mamamatay. Ayan, ganyan ang pahirap. Isa sa mga pahirap. At mga gnasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. 7. At ang anyo ng mga balang, ito na yung balang, ay katulad ng mga kabayong na handa sa pagbabaka. Mamaya malalaman natin, kasi symbolic yan, hindi man literal na balang. Malalaman natin, sino yung balang na yan? Ito ang itsura ng balang, ito ang anyo. Katulad ng mga kabayong na handa sa pagbabaka. Ang lalaki pala ng balang, katulad ng kabayo. At sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto. At ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. Ayan na. Kalimutan natin ya. Yung balang, kamukha ng tao. Ang mukha nila, kamukha ng tao. 8. At sila ay may buhok na gaya ng buhok ng mga babae. At ang kanilang mga ngipin ay gaya ng mga leon. So hindi talaga literal na balang. Symbolic. Malaman natin mamaya, ano yan, mga balang na yan. 9. At sila ay may mga baluti na gaya ng baluting bakal. At ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng mga ugong ng mga karo. May pakpak. So sa Biblia naman, wala na ibang may pakpak dyan, kundi mga angels eh. Palapakan natin, palapakan. Amen? So malinaw na yan. Unti-unti lumininaw. Ibig sabihin yan, mga fallen angels yan. Palapakan natin, may pakpak. At ng maraming kabayo, lumalong sa baba, sa lakas ng pag-aspas ng bapak, parang umuugong. Because they are millions upon millions. Saan sila galing? Sa bottomless pit. Sa Biblia, or another term is Tartaros sa Grego. Tartaros sa Biblia, ibig sabihin, mga bilangguan ng mga anghel. Maraming binilanggong anghel. Yung iba nandito nagkalat sa mundo, yung iba naman nakabilanggo. Yung mga anghel na itinakda para pumuksa na maraming tao sa mundo, nakabilanggo. Ngunit isang araw sila ay pakakawalan. Yan ang tinutukoy dyan. 10. At sila ay may mga buntot na gaya ng mga alakdan at mga tibo. At sa kanilang mga buntot, naroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang mga taong 5 buwan. 5 buwan, pahirapan ng mga tao. Then, papatayin. Masahin natin lahat yan. 1/3 of the population of the world will die. Pag pinakawalan yung mga anghel na yan, mga fallen angels sa kabilanggo, 1/3. Gaano ba kadami yung 1/3? Okay, ang mga tao sa mundo po ngayon, ang ating population ay umabot na po na, sabihin natin, to be exact, 8 billion. Yeah? 8 billion people. O, ilan ang 1/3 dyan? Sa 6 billion, ang 1/3 is 2 billion. 8 billion, di mga, more or less, 3 billion people will die
when these fallen angels will be set free, pakakawalan sila mula sa bottomless pit. Nasa Biblia lahat yan. Bago natin ituloy yan, dito muna, sa aklat ng Jude. Jude chapter 1, verse 5 and 6. Para makita natin yung mga anghel na nakabilanggo, pakakawalan. Unti-unti pinapakawalan, nakita na natin ngayon. Marami nakakita na tao kausap na bigla naging demonyo. Dami nakakita. Hindi yan gawa-gawa. We have all the documents and testimonies and video. Pakibasa. Judas 1:5 hanggang 6. Ninanasa ko nga ang ipaalala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay na nang mailigtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos yaong mga hindi nagsisampalataya. Sandali, bago ituloy. Niligtas yung bayan, mga Israelita, niligtas mula sa Ehipto. Pero nilipol pagkatapos yung hindi nagsisampalataya. Sa ibang translation, sabi nun sa King James, but destroy them who did not believe. Another translation, but destroy them who are not faithful. Diba? Sa ibang hindi tapat. Iba naman hindi sampalataya. Pero pareho lang ang meaning. Isa lang tinutumbok. Pag tapat ka, may panampalataya. Pag may panampalataya ka, tapat ka sa Diyos. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Pag tapat ka, mayroon kang panampalataya. Pag mayroon kang panampalataya, tapat ka sa Diyos. Sa ibang translation, sabihan, at nilipol ang mga hindi tapat. Another, nilipol ay hindi nagsisampalataya. At sa S. Sa at ang mga anghel na hindi nang-ag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw. Amen. Sandali, sa English, medyo manos sa Tagalog. 6. And the angels which kept not their first state, iniwan ang kanilang sariling kalagayan. Sino yun? Mga anghel na nagkasala. Amen? Iniwan ang kanilang unang kalagayan. Sila'y banal, matuwid. Ngunit iniwan nila, sumama kay Lucifer. Ayan, yan, tinutukoy dyan. He hath reserved in everlasting chains under darkness. Tanikala, chains, ibinilanggo, itanikala sila sa bottomless pit o Tartaros sa Greek. Tanikala, itinagot. Kasama na tinikala dyan yung 4 na anghel na babagsik dyan sa Euphrates River. Nabasa niyo ba sa balita? Yun naman? 4 na mababagsik na anghel nakatanikala sa Euphrates River. May video yan. Umuungol sila. 4 na mababagsik yan. 4 yan. Nakita kasi natutuyo yung Euphrates River. Sabi sa Biblia, isa sa mga tanda na nandito na tayo sa huling 7 years ng mundo, matutuyo ang Euphrates River. Nakita niyo ba ang Euphrates River natutuyo? At daming video, pati yung ungol nagrinig, mga anghel. 4 yan sa Biblia. The 4 angels nakatanikala. Yung 4 na anghel na mababagsik, kasama yan yung pakakawalan dito na millions upon angels. Locust ang tinutukoy. Na locust pero angels ang tinutukoy. Mamaya malalaman natin. Napakarami, ilang milyon. At ang kanilang papatayin, 1/3 of the population of the world. Ayan. Kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw. Nakatanikala sila, pero sa pagdating ng paghukom, sila'y pakakawalan to destroy the 1/3 of the population of the world. 7. Dito na, balik tayo sa tribulation. Dito sa Revelation chapter 9. Atin lamang pinutol yan
para makita natin yung mga pakakawalan ay mga anghel na nakabilanggo sa bottomless pit. Sila ay nireserba ng Diyos pakawalan sa huling araw para patayin ng mga tao na walang tatak sa noo ng Diyos. Bakit hindi sila naglingkod? Bakit hindi sila niwala sa gospel? Hindi nila masisisi ang mahal na Panginoon. Dahil ang Ebanghelyo ipapangaral talaga sa buong mundo. At nangyayari na ngayon. Amen? Ikaw na nandito, pinagpala ka. Dahil naniwala ka, you have the seal, the mark of God on your foreheads. Meron tayong tatak sa noo. Verse 11. Sila ay may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ayan. May pinakahari sila na anghel. Ang kanyang pangalan ay sa wikang Hebreo ay Abaddon. At sa Grego ay may pangalan siyang Apollyon. Kung basahin natin ang Biblia, Abaddon o Apollyon are another titles of Satan. Isa sa mga titulo ng Satan ay Abaddon o Apollyon. Ibig sabihin yan, destroyer, mapapanira. Yan ang trabaho ni Satanas, sumira ng buhay ng tao, sumira ng property, sumira ng pagpapala. Pero ang mga may Diyos, magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! 12. Ang unang pagkaaba ay nakaraan na. Narito, darating pa ang dalawang pag-aba sa harapin. Tuloy-tuloy, 13. At umihip ay kaanin ng anghel at narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng dambalang ginto na nasa harapan ng Diyos. 14. Na nagsasabi sa ikaanin ng anghel na may pakakak, kalagan mo ang apat na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Ayan, tila mo, kalagan. Totoo talagang Biblia. Dahil binidyohan doon, may video ako. Umuungal, may mga butas sa ilalim. May mga bilangguan doon sa ilalim ng Euphrates River na natutuyo ngayon. Umuungol, takot yung mga nag-video. Nasa Biblia nakasulat. Sabi doon, kalagan mo yung apat anghel na nakagapo sa malaking ilog ng Euphrates. 15. At kinalagan ang apat anghel na handa sa oras at sa araw at buwan at taon upang patayin ay katong bahagi ng mga tao. 1/3 ang mission nila to kill the 1/3 of the population of the world. This is. At ang bilang ng mga hukbong kabayo hukbong ng kabayo ay makalawang 10,000, tig 10,000, akin na rin ang mga bilang nila. Yung makalawang 10,000, tig 10,000, yan po ay 200 million. Wala tayong natutulog, masabi praise the Lord. Wala po tayo sa overnight, minamahal. Linggo ngayon, hindi po tayo sa overnight. Wala pa. Hindi po natin overnight ngayon, ha? Tirik ang araw, hindi overnight prayer. Hindi ba kasi natutulog eh. Baka nasobrahan kayo ng lamig dyan, kaya natutulog kayo. Makalawang 10,000, tig 10,000, 200 million. Yung apat na anghel, sila ang commander ng 200 million na fallen angels para pumatay ng more or less 3 billion people. It will happen anytime. Pero dito sa tuloy na gawain, kung hindi pa mag-rapture, hindi pa tayo, protektado ta rin tayo ng kapangyarihan ng ating malakay. Amen? Protektado tayo. Sigurado yan. Basta dito ka sa tuloy na gawain, naglilingkod ka, matapat ka. Hinanap ko siya ng malapilon, matapat eh. Ano ba sa Biblia yung, ano ba ang klase ang characteristics o yung katangian ng isang matapat na Kristiyano? Matapat, laging sumasamba. Makapalaita yan. Utos sa malapilon, huwag kalimutan pagkatipon. Kalawa, mainit na nagpupuri. Matapat. Banal. Yan, matapat eh. Diba? Pag may pagsubok,
Hindi natitison. Tuloy lang sa paglilingkod. Yan ang ibig sabihin ng matapat. Pag nalugmok, nagkasala, bumabangon, nagsisisi. Yan ang matapat sa Biblia. Akala natin yung matapat, yung hindi nagkakasala. Makristyano minsan nagkakasala. Pero yung bumabangon at iniiwanan ng kasalanan, ang tawag pa rin ng Diyos yan, matapat. Alapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Matapat. Tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Yeah? Sa iglesia kasi may mga trials dito. Remember, earth is not heaven. Ang lupa ay hindi po langit. May trials dito. Kaya sa church, may pagsubok dito. Ha? May kakatisuran dito. Pero kung matapat ka, kahit gusto mo na magwala, pinipigil mo bakit? May takot ka sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! May takot ka eh. Parang gusto ko na